Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. So, sa dili pa makaigsuunan, hangyoon ko kamo sa pagpamaruguban kanako. Samtang ako magabasa diri sa gisulat ni Apostol Pablo, o Apostol Pablo alang sa mga taga-Galasya, Kapitulo 2, versikulo 20 nga nagaingon. Gilansang ako sa krus, uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga karon akong ginakinabuhi sa lawas, akong ginakinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios. Nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Ug kini atong pagatimahan, find our identity in Christ. Sa Bisaya, pangitao nato ang atong pagkatawo diha kang Hesukristo. So, hangyoon ko ang basbas ug mga pag-ampo magagikan sa atong pastor, Pastor Dan de la Serna. Yan, ato taas pa dugo. Dalaygon kamahan sa walay katapusan. Salamat Ginoo. Isan pa ning mga orasan nga kami nagakahin sa usa ug nagakatigom tungod sa imong gamhanang pangalan amahan. Salamat ni kay gayunan amahan nga din imong gihatag kanamo. Ani ana sab kami gad magatuon ug magapapalinghog sa mensahe sa imong pulong ninyo. Ikaw magapadnalangin sa matag usa kanamo nga magahatag sa kasing-kasing nga madinawaton, huna-huna nga puno sa kaalam ni ikaw magasangkap nini amahan. Alang sa pagtugkad o pagdawat sa mga pulong nga among madungog Ginoo. Nga din ang kamatuoran imong ipaabot dinhi kanamo gad. Nga kini mo among himuong gabay sa among pagkinabuhi ug pag-alagad kanimo amahan. Ingon man sa among adlaw-adlaw nga mga buhaton. Nga kami dili may simang ngadto sa kadaot kundi magapadayon nga magasunod diya sa imong kabubuton. Lord, panalanginan mo bisan pa ang imong alagad nga magadumala niini. Imong Ginoo nga ang kaalam nga gikan kanimo ikaw gayud ug magasangkap kaniya. Sa mga pulong nga magawas sa iyang mga bakba nga dili ikaw ang maga-deliver niini sa iyong pamulong Ginoo uban sa imong gahom-gahom. Sa Ginoo kaming tanan magadawat niini pinaagi sa imong gahom ang panalangin langit nun Ginoo nga among pagadawaton. Alaygon ka Lord ug magpadalangin ka kanamong tanan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ay mo na sa paglingkod ang matag siya. Hallelujah. Labihan pagkamaayo ng atong Ginoo. Amen. So isa nga maanindot na sayong kahaponon ang kaigsunan. It's 1:23 apan tinuod yun na God is omnipresent og bisan unsang orasa man makahimo ta sa pagsimba sa ato. Amen. So, amen. Dili kay inadlaw o inuras ang atoa magbase sa atong kasing-kasing. As long as willing kita niining taknaa mo patalinhog sa Dios, hatagan og pagpalipay ang atong buhi nga Dios kay nianhita magtigom dili para kita magmalipayon lang. Ang labaw sa tanan lipayon natong atong Ginoo. Hallelujah. So palakpak alang sa Ginoo. Atong pagaisgutan niini nga taknaa sa sayong kahaponon mga igsoon is all about finding our identity in Christ. Pulong identity. Okay, so when we say identity, unsay pasabot ni ini o pastor sa atong amahan sa pagtuo diring dapita? Nagrepresentar ka na sa atong kaugalingon. Amen. So nagrepresentar sa atong kaugalingon, naman makabantay ta sa mga identification card nato. Di ba? Sa nagkalailing mga ID. Unsay mga naibala natong ID? O hatag ko sa student ID. Unsa pa mga ID ate? PhilHealth sa ID o PhilHealth ID. Yes po. Kuan sa election. Okay, voters ID. May postal pa. Naapod karon national ID. So kanang mga ID from the word identification sakto. Na iyan na magarepresent ka nato once na makita na kita ang unang-unang mahunahuna. So every one of us has our own identity. Nagpasabot once na madunggan galing na, for example na lamang, tambok. Kana medyo takilid pa, kay daghan man ang pwedeng mo point out, di ba? Pag tambok na gwapo, medyo dagan-dagan po, da. Hindi ako, siya kuya, di ba? Di ba?
Syempre, di talalayo. Yun ang sinasabing identity, di ba? Wala pag isulti ang pangalan, pero ga-point out na kanimo. Yung identity, pagkatao nimo. Unsa ang pagkakaila sa imo? Nang isigkatao mo, o usab ka nato. Unsa may pagkaila nato sa atong kaugalingon. Kaya yan ang magdidiktar sa ato ang pagkinabuhi. Di ba? Sa uban pa, may term sila career. Or pathway. Dagang tawag, unsa bay career mo? Unsa bay goal mo? Okay. So yan ang mga isgutan nato karong taknaa. Now, mayroon tayong tinatawag na word fame. Okay. Ayong fame or famous. Pag sinabing fame, sa tanang identity, nilabaw ang usa ka personalidad. Okay. So, okay. Hatagi ko mga larangan na pwedeng maging famous ang usa ka tawo. Okay, usa. Athleticism or athletics. Sa Like Manny Pacquiao. basket, okay, sports yapon. Unsa pa? Education. Di ba? Pwede maging famous kasi bright, di ba? Grabe. With honors. So, good pagkabata, hanggang namatay. Ay, grabe. Grabe ang pagka-honor na. Okay. Unsa pa? Okay, so, ato muna hisgutan in terms of worldly. Kining sa kalibutan. Atong hinumdumi, di ba, Pastor? Hindi tanang worldly is demonic. Amen. Okay. At ayon nato ka ng dito kasi tamo conclude na pag kalibutanon, yawanon. No, may level na. Parang sabi pa nga na anong mas maganda? Nagtuon ka ng Biblia, pero gidaot mo ang imong isigkatawo, gilumpag nimo ang iyang kinabuhi, o nagtuon ka og libro sa sekular, nagitabangan mo pag-uswag na imong isigkatawo. Di ba? Ganun na nagihapon. It's not the knowledge, but the application of knowledge. Okay, so, sa pag-uswag, o sabihin na nga ito, hindi pag-uswag, identity, ito po yung aking mga na-sum up. Unang-una, politics. Daghang mga tao na ang ilang identity na ilhan sila tungod sa politika. Okay, for example, hisgutan nato ang apelyido nga Marcos. Unang diktar pa lang Marcos kanang pangalan. Unsa mo una nato presidente. Kung sa mga dilawan, unsa mga una nila pag Marcos, mamatay tao. Di ba? Diktator. Okay, kanang panahon ng daghan namatay dati. Depende sa pagsabot. Oo. Ito naman, Duterte. Ayan, kamay na bakal, sabi pa nila. Di ba? Daghan. Pwede po in a positive way, daghan ang itinumba. Daghan ang itinayo na mag-uswag. Daghan ang tinumba. Okay. Hindi ko malilimutan panahon ko natin na. Sa daghan lang. Sa daghan, Daghan lang. Daghan na tumba, daghan na tukod. Daghan na tukod. Daghan. Kasi, dili makapagtukod kung walang ipatutumba. Di ba ganyan in terms of sa area, di ba? Di ba sa area? Okay, nahanglan. Yung tinatawag nga itong demolish, then renovation. Okay. Yes. Okay, so sunod. Amen. Apelido. Okay, kini. Hindi man ta dako ang achievement, pero tungod sa apelido, pwede ta maging ilado. For example, ako pinanganak ako, apelido ko Bilyar. Di ba? So, tungod na mga bilyar, na ilado, mga milyonaryo, dato, matakdan ako og pagkailado. Ang identity nila na ipasa hanggang sa mga susunod na salinlahi. Mauingon sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 19. Palihog ko pagbasa. Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 19. 30. Deuteronomy 30. Gisangpit ko ang langit ug ang yuta sa pagsaksi batok kaninyong nining adlaw. Naggibutan ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon. Ang panalangin ug ang tunglo. Busa pilia ang kinabuhi aron mabuhi ka. Mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Okay, nagsulti ni Ana ang atong Ginoo. Okay. So ang pasabot ni Ana sa atong atubangan gisampit ng Dios ang panalangin ug ang tunglo, ang kinabuhi ug ang kamatayon. Now, kung dili ta sa apelyido o politika, dili pwedeng pirmin positibo na. Pag sa politika, nailado ang usa ka angka na mamamatay tao panahon ng eleksyon, matakdan hangtod sa iya mga kaapo-apuhan, di ba? Mao ingon na ikaw ang imong kaliwatan. Apil gyud. Yan tinatawag nato nga inherited curse.
Okay, yun sinasabi na tunglo na makatakod sa mga salinlahi. Now, pwede po nga sa pagkamaayo ng pagdumala o pagkailado ng mga imong kalahi o mga ninuno, makatakod hangtod kanimo ang pagkarespetado, pagkadesente, pagkailado. Now, usa pa show business or vlogging, di ba? Kita nato karon daghan na nahimong ilado tungod sa internet, social media, sa Facebook. Diha na lang. Karon nga ang uban sa Reels. Unsay mga kita natong mga epekto ni ini. May positive ug negative gihapon. Positibo, pwede mahimo makapa-encourage sa uban. Sa uban na nagkinahanglan og guide sa negosyo. Di ba? Daghan karon mga vlogger gatudlo og unsaon pag negosyo. Meron po mga dili maayo makita nato sa Facebook na bisan unsa na lang kaunon. Makita nato bisan dumi kaunon, di maayo. Di ba? Kung bisan unsa na lang mauso, muambak gikan sa tulay, inana, di ba? Na di maayo. Ayun ang ginaingan, iniingon na ampingan. Kasi dili na tanan makailado sa tao is makamamaayo sa iyang kinabuhi. Okay, maong giingon di ba sa Korinto nga naay mga butang nga gikatugot apan dili tana o tanang butang gikatugot apan dili tanang butang makaayo. So tinuod wala ni kontra ang Dios sa ato. Wala ko gipanton. Wala ko gibadlong sa Dios. Pero atong kakulbaan na lamang kung gikatugot aron di ta mapanalanginan yan ang lisod. Gikatugot aron makakaton kita. Kaya atong amahan hindi konsentidor. Amen? Okay, so now, niagi na politics, showbiz vlogging, body fitness. Okay. Ayan, speaking of body fitness, hindi na ako muang kuna. Kay murag hindi ako body fit, fitted Over. lang yun, tas Over. hindi na. Oh. Okay, piit. Okay, yan na, di ba pa? Ako sa mga pil. Di ba Jack? Okay. Madapa. Ayun yung ano sa ano karon di ba ang uban gapaturok og steroids. Di ba? Kahit yung mga murag tingtingon ang lawas kanang yabi ka nipis murag stick. Pero mga pila ka bulan sigig patubo og muscles, sigig kaon og daghan. Hindi sila ano gyud ang uban pag bodybuilding lahi ang pag magpa-physical fit ka o mag-bodybuilding. Okay. Ang bodybuilding magpadako gid murag mga robot na lawas kita nato. Actually nung sa una gajin po ako ni undang ko sa ko ni dako. Kay mga ingon ko nabuhi pa ako mga muscles. na karon mga igsoon, panahon na kanang gaagi-agi ko sa gym, daghan na mo ingon na, ano yung lawas mo tsada na i-bodybuild. Ingon nila. Kay dako man ang imong mas daghan ang pwede i-convert kaysa sa normal na kanang niwangon. Kaya mga inana kana bililhon na sa mga gym. Yan ang gusto nilang i-train. Okay, kay hindi tanan kayang mudako ang lawas ug inana kadagko. Kay ability pod na. Okay, now, andi na to fokusan na. Ang akong punto ni ini, na ay mga tao na mailado tungod sa forma sa lawas nila. Anong paggawas pa lang, grabe ba? Pag naka-t-shirt, parang wala lang. Pero once nahukaso na, grabe, ang daghan ng pandesal diri. Pero ang uban sa mga Pinoy, maghukas, kao nagpandesal. Nana. So, body fitness, yun na, gisgutan ka ganina sports, athleticism. Insa, number one mo sulod sa atong hunahuna when in terms of sports. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Boxing, wala gyud kahit padagan mga Mayweather po, di ba? Pero hindi gyud matumbasan kanang nadalang kumbaga karangalan sa ating bansa ni Manny Pacquiao. Kay o senator Manny Pacquiao. Nidagan pag presidente, di samot na nidagan ang iya identity. Di ba? Kay kung iskutan na itong Pacquiao, unsay mga pwede mo sulod? Singer, composer, unsa pa, mga gisudlan niya, kanang host, naging host pod na. Basketball player, mga gisudlan niya. Pastor, mo po siyang pastor, di ba? Billiard, grabe. Halos tanan, napakadaghang identity kitong tawhana, di ba? Yun sinasabi nato nga, sa unahan atong hisgutan, kini mga butangan na kini ba, magpulos ba ni sa tao? Okay. Sunod, money or wealth. Daghan, siguro, hindi tanang, kung mga makaingon ta, hindi ang tanan nga sports person
is kwartahan. Pero mostly, dili tanang kwartahan sports person, pero halos tanan na sports person kwartahan. And hindi din tanan ni sulod og sports na ilado. Okay, kaya hindi naman tanan na mayagpag, hindi tanan naging sikat. Ang uban nga, makausa lang na napildi, malaos na ditsyo. Di ba? Parang nawala yung kahago. 32 wins with knockouts. Dahil napildi lang nakausa, wala na. Parang ikalimta na. Di ba? Ina naman ang, kumbaga, realidad sa kinabuhi. Na sa usa ka pitik lamang, pwedeng mawala. Okay? So, sunod, religion appeal po this identity. Okay, di ba? Nabantayan nato. Daghan mo claim ako inani ko. Di nato panganlan, daghan ang relihiyon sa Pilipinas na lamang. Kaysa nag-aging panahon 36,000 to 46,000 registered pa lang na mga grupo. Ang unregistered wala pa na appeal. Ang sa tibuok kalibutan, ang Pilipinas ang may pinakadaghang relihiyon na gitupod. Okay, so diha nato mga na relihiyoso gyud ang mga Pilipino. Now, naay mga tao nga ang kumaga pag nato di ba pag masibuton na tao, bahala nagwalay kwarta basta naapoy Ginoo. So natural gyud na ang maging identity ng uban ang relihiyon nila. Now, unsay kalahian ng relihiyon sa pagpangalagad? Relihiyon comes from the Latin word religare. It is the action of our faith or application ng atong pagtuo. Kaya pag sinabing naa ka ba'y relihiyon, unsay relihiyon mo diha na musulod ang mga denomination or mga sekta, di ba? Na ay Catholic, na ay Baptist, may born again, na ay Pentecostal, na ay Christian. Okay, daghan. Iya interpretation. But ito ato karong hataga pagtagad kining mga identity na gitukod sa tao. Igo ba kaniya ni na makapalangit? Yun ang ano nato, di ba? Kaya nga, find your identity in Christ. Okay. Una, politiko, apelido, ato na dunggan, okay lang unta kung maayo ang dungog ni ini mga nauna. Paano na lamang pag nailhan ang atong mga lolo sa lolo ng mga mamamatay tao? Kawatan, di ba? Ngayon ana, basagulero, apil ang mga naasa ubos, ng mga susunod ng mga apo. Okay, siguro maliban na lang kung muagi ang mga pila pa kakaliwatan, pwedeng malimtan na. So, hindi po magsilbi. Kaduha, sa showbiz, hindi perming sikat ang tao. Karon na mamayagpag pa, pero once na malaos na, wala na. So, sayang lang, di ba? Nagpakahirap mong acting, hilak, kulang na lang kay usa ka kabo ang ihilak. Di ba? Kulang na lamang kay grabe na halos tanan, giparitoke ang nawong, ang lawas, inana para lang musikat. Pero pagkaabot ng panahon, may mas bata na niabot, mas maayo mo acting, mas famous, wala na. Nahimong mo chat-cha ang dating star. Okay, unsa pa? Body fitness. Tanan man kita moagi sa pagkalayat ang lawas. Bisan unsa mo ka macho. Diba, daga na nag-iingon karon may age of 80 pa daw. Pero grabe pa rin ang lawas. Yes, naa naman, pero di tanan. Ang kalalaglagan gyud tanan bisan unsa pa botox, bisan unsa pa ayo, di ba? Bikibelo. Kahit makita nato murag bata pa, pero try mong hawira na iyang panit. Wala na, binat na. Murag isang pusi na lang, matangtang na. Okay? Say natural na ang tao, muagi pagkadunot. Now, sunod. Money. Karon kwartahan pa ang tao. Daghag, amigo. Bahalos tanan, ikaw ang duulanan ng tao. Bahalos, lansin-lansingon ka sa mga istorya. Uy, grabe, gwapo mo. Inanaw talaga. Uy, kamusta na yung anak? Inanaw, pero kadugan. Pare, pwede makakulam. Pero sulay eh. Nakanang modili ka, kausa, kaduha, katulong, mga sunod na adlaw. Ikaw na ang gitabi sa ubang tao. Yan ang masakit na kamatuoran. Kung gitukod mo, identity mo na kwartahan ka lang, paano kung makabangkarote ka? Wala na kay dungog. Wala na kay kinabuhi. Unsa pa? Religion. Kung ang atong, for example na lang, nagbase ka, ako, inani ko, inani among grupo, karon na issue, di pasarado, apil lang imong kaugalingon na lumpag. Di ba kay sakit kay, hindi mo gibase sa Dios, gibase mo sa grupo. Again, hindi po masama na atong higugmaon ang atong isikag grupo. Hindi masama na kupta nato atong pagtuo. Pero dapat labaw na atong ilhon ang Ginoo
na naa sa luyo ni anang atong pagtuo ha. Amen. Dili igo na ka ng pagtuo lamang ang imong gikuptan og nalimtan nato atong Ginoo. Why? Once na ugo na ta, og wala ta nakahawid sa atong Dios. Bisan pa malumpag ang relihiyon, ang denominasyon, ang imong gikuptan nga paniniwala, basta meron kang bonding o relationship sa Ginoo, dili na malumpag. Ini mga butanga tanawa nato di ba nahanaw lamang. Saktong ingon sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 16 ngadto sa 17. Ang ingon dili sa kalibutan anaang panghimbog sa unod. Wa ka nang panghimog sa unod. Kaya nakita nato mga gamukbang pagluto ni nana. Grabe mukhaon og daghan. Bisan na ako makuratan ko, sabi ko maipog ko sa ilaw eh. Ako na hindi naman inana kadaghan akong ginakaon pero mura makog ni kaon og mga tulo ka kawali o inana. Di ba? Bakit hindi sila gatambok? Ay, yung sabi ko bakit ganyan? Kahit unsang pagtagbaw nila sa ilang kaugalingon sa pagkaon, di sila mulubog. So ang tanga ko, bisa magjita ko, nako gyud ko. Okay, so kasi naano ko ba malibog ko na kanang kumbaga ang nahitabo mga isuon. Sa pagmoabot naman ng panahon, nag-ianad ang lawas, daghan kaon. Nagka-crisis. Di ba kita na to sa panahon ni na Joseph sa Old Testament. Napuslan ba ang pagkakwartahan sa ubang tao? Di ba dili? Wala mapus ang ilang bahandi kung hindi sila baligyaan. Di ba? Nahitabo sa Ehipto tanan ng adton tao. Kayang stocks anaa doon. Di nagkaroon ng taggutom, nagkaroon ng pandemya, o nagkaroon ng crisis. Wala gihapon. So yun yung sinasabi na daghan ang mangita o makaon og mainom. Mas labaw na sa spiritual na bahin nato. Kini padulong ata dire. Now, tanan kini mahanaw lamang madunot. Busa giingon sa Biblia nga ang nagapugas og unod nun magaanig pagkadunot. Kaawang ang tanan. Okay, sunod. Diri ta karon bantayan nato unsang pulong na guest speaker. Okay, unang-una guest. Hindi taga-dira. Dili taga-dira. Gikan sa bandapit. Speaker, tigpanulti. Unsay pulos ng guest speaker, brother? Bisitang tigpanulti. Ayan. Magdumala. Para na ay i-seminar or ipaambit. Itudlo. For example, guest speaker, gikan bandapit para sa punto ng agriculture. Okay, kanang mga pananom. Kanang sabihin nato, business. So, daghan naman ang bong ni ana. Bukod sa libre ang kaon, may mga pangatag. Okay, ingon naman ni Kapitan, o natifax man, tawag nila. Bukod sa may libreng pagkaon, syempre, may makatunan nila. So, kung inana ka-agresibo ang tao, unta, diri sa biblical, naapod ko ipaila sa inyo na duha ka speaker. Una, nahisgutan nato kaganina mga material na butang. Daghan na nagbase sa mga material na butang. Now, tanawa nato ang isa sa labing dato sa Biblia. Labing mong gialamon sa Biblia. O labing ilado sa Biblia. Unsa kaya ang iyang words of wisdom. Atong basahon, Ecclesiastes Kapitulo 2, versikulo 3 ngadto sa 11. Kawangan. Okay? Yan na. Kuha na ng punto ni Pastor. Ang kawangan. Tanawan na to, Ecclesiastes Kapitulo 2, versikulo 3 ngadto sa 11. Atong paminawan. Yes. At Ecclesiastes 2:3 ngadto sa 11. 2:3. Yan. 3 ngadto sa 11. Susi ko sulod sa akong kasing-kasing kung unsaon. Pakikusog so. Gisusi ko sa sulod sa akong kasing-kasing kung unsaon ang paglingaw sa akong unod. Uban sa bino. Ang akong kasing-kasing nagamando pa kanako uban ang kaalam. O kung unsaon ang pagpahimulos sa binuang hangtod nga akong makita kung giunsa kadtong maayo alang sa mga anak nga lalaki sa mga tawo nga ilang pagabuhaton ilalom sa langit sa tanang mga adlaw sa ilang kinabuhi. Okay, so diha sa gisusi ni Haring Solomon. Unsa ba ning mga ginapokusan ng mga tao sa iyang panahon? Okay, una sa ako diba, sino mga palainom diri nung una? Ka-testing og pag-agi pagpakahubog. Ako, aminado ko kita man sa lawas. Okay?
mga alcoholic, kung sa'yo nabantayan na nato, okay, wala man makarelate ang wala nag-inom. Di ba, may panahon na paggagmay pa ang gaimnon, diha palang gasugod ang panagtabi. Daghan mo sulod sa imo nga, mga point ng istorya. Muhait ang imong salabutan. Niining panahon, samtang gainom ug may bino, sa Haring Solomon, kay natural man sa mga Israelita. Kanang lahi po ang bino, dati sa karon kanang Kulapo, kanang mga San Miguel, di man na. Okay, lahi pang ilimnon sa ila. Kay purong pure na katasa, ubas, or sa kanang paras. Okay. Now, inani, samtang siya gapamalandong, o sa may gikahiligan ng tao, ngano na po ko sila ni, natagbaw ka sila ni ini. So, nganong di ko susiun sa akong kasing-kasing, buhaton kaha na ko ni. Sulayon ako kung unsa ang punot dolo nganong di sila makahawa ni anak. Now, tan-awa na to ang pagkadayo. Nagabuhat ako alang kanako ug dagko nga mga buluhaton. Okay, so unang punto ako nagabuhat og mga butang alang kang pinsa sa iyang kaugalingon. Okay. Nagtukod ako alang kanako og mga balay. Nagtanom ako alang kanako og mga kaparasan. Nagbuhat ako alang kanako og mga tanaman og mga parke. Oh, grabe, may balay na, may park pa yun. Mga tanaman. O gitamnan ko kini og mga kahoy sa tanang matang sa tanang bunga. Oh, grabe, apil dragon fruit, di ba? May rakel fruit. Bisan unsa tanan man. Oh. Nagbuhat Pati pinya. Okay, padayon. Nagbuhat ako alang kanako og mga punong sa tubig. Aron nga gikan niini patubigan ang lasang diin ang mga kahoy ginapatubo. Oh, grabe, may irrigation pa, may artificial rivers. Napay lasa, kuwan pa, gimong garden ang lasa. Oh, grabe. Okay. Padayon. May palit ako og mga sulugoong lalaki Lalaki, og mga babayeng og mga sulugoong babayi. o kompleto. Og adunay mga sulugoon nga nangatawo sa sulod sa akong balay. O nidagan pa. Ako usab nakatag-iya og dagkong mga panon sa baka, Okay. og mga panon sa karniro. Labaw sa tanan nga nang hiuna kanako didto sa Jerusalem. Ako'y, grabe, labing dato. Nagtigom usab ako alang kanako og salapi ug bulawan ug ang bahandi sa mga hari ug sa mga lalawigan. Oh, collector's items pa. Nagbaton ako alang kanako og mga lalaki nga mag-aawit, Oh, ug mga grabe. babayi nga mag-aawit, ug ang May sariling singers. Oh, Ang mga kalipayan. entertainers. ug ang mga kalipayan sa mga anak nga lalaki sa mga tawo. Okay, so kanang punto ba? Daga naglangkob na kalipayan sa mga anak na lalaki. So, bisa kung sa makapalipay sa panahon nila, sa mga kalalakihan, gibato na ni Haring Solomon. Padayon. Mga tulunggon ug mga tulunggon ug katong tanan nga nagkalain-laing mga panagway. Busa ako dako ug mitubo labaw sa tanang nang hiuna. Oh, grabe, gilabuan gyud niya kanang mga tawana. Tanako didto sa Jerusalem, ang akong kaalam usab nagpabilin kanako. Okay, so naa pa siya sa pagpanimbang. Wala pa siya nabuang ni ana. Pero kanang mga ginabuhat niya, kabalo siya kung unsay tawag ni ana sa pulong sa Dios. Kay kay manggialamon siya. Ang iyang pagkamanggialamon di gikan sa kalibutan, apan gikan sa Dios. Okay, padayon. Ug bisan unsa nga gitinguha sa akong mga mata, ako wala magdumili niini. Wala. Ilabihan. Tanang makita. Akin ka. Huwag tanang magustuhan. Delikado mo agi ko dun. Panahon niya, basin ako kuha ang food. Ay, kinanakit ko ito man sa makita. Kini kakaibang animal ni ba? O, di ba ito nalako ni? O, di pa tayo. Sige, pa tayo nagsuon. Sige, mapapasa. Versikulo. Sige. Wala na ako pumili nga akong kasing-kasing sa bisan unsa nga kalipay. Kaya akong kasing-kasing nagakalipay tungod sa tanan na akong buhat. Hala. O kini mao ang akong bahin sa tanan na akong buhat. Unya gitan-aw ko ang tanan nga Ayan na. mga buhat nga nahimo sa akong mga kamot ug sa buhat sa akong nabudlayan sa pagbuhat. O ganiya karon ang tanan kakawangan ug mao ang paghakop ug hangin ug wala may makuha ilalom sa adlaw. Wala. Nalipay siya. Yes. Siyempre, malipay ta na. Diba? Achievements, di ba? Pero, kakulahiyang adlaw, bisan pa kin sa mga kortahan, bisan kin sa mga ilado, once nahapit na nimong atubangon ang last na enemy nato, mong kamatayon, di yun magpulos ka ng mga butanga. Amen. Diba? Mong ingon sa Mateo 16:26, kung sa may kapuslanan,
nga mabato na nato bisan pa antibuok kalibutan apan kapildihan sa atong kinabuhi. Ba? Matag punto unta natong ginahaguan, di ba? Ingon sa 2:1:8 unsa ingon igsoon dira nga tan-awa nato na unta ang atong mga gihaguan dili man nabay kawang. Sige taghago. Sige tagtigom. Sige tagpundar invest ni ana mga butang. Pero at the last point of our lives, all are in vain. Wala ra gyapon. Okay? 2:1:8. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon nga dili uta kamo kapildihan sa mga Mm. butang nga inyong gihaguan. Kung dili nga makadaog unta inon kamo gihimpit nga ganti. Hingpit nga ganti ang kinabuhing dayon. Mao daghan na nangandoy bisan sa Old Testament, di ba? Sina Abraham sugod pa sa ila. Pero kanu sa payhatag na, di ba? Ingon sa Hebrehanon, wala pa nila na nadawat. Kahulaton pagali kita. Kahulaton para uban madungan hatagan. So makaingon na unfair pero hindi. Kay sa ato mangyud na panahon na point yun ni. Na timing, dispensation of grace. Diba? Kung unsay gikauhawan gikagutman nila, nagipangandoy nila sa panahon nila, bisan unsang pagtagbaw nila, kita na to giunsa ni Haring Solomon, gisulay niya ang tanan nga makatagbaw sa ubang tao. Pero wala, ang sa ingon niya, sama na naghakop kag hangin, may madawa. Diba? Panuhot pa gihapon. Ginaingon. Okay. Now, diha na ta na conclude nato na all material things, physical things, tanan na supply lamang sa tinatawag na threefold temptation. What are the threefold temptation? Isgutan ka ganina? The eyes, lust of the flesh, and pride of life. Okay. Lust of the eyes, lust of the flesh, unod, and pride of life. Ang pinga ng tulo, na di kita mahikta ni anak. Okay? Ang pingi, na tama sama ni Solomon, sabi niya, tanang makita niya, buhaton niya. Tanang maibgan ang iyang unod, buhaton niya. Tanan na makapataas sa iya, gibuhat niya. Pero wala, ragyahapon siya nabatunan at the last time of his life. Now, dagan mo ingon, wala man ako nag-focus na, brother. Di man ako materialistic. Dili man ko kanang mukhang kwarta. Di man ako nawungog. Hindi ako kamukha ni Rizal. Yung pa nila. Kaya mahilig ko mo simba. At tugali ko simbahan, muluhod-luhod ko dira. Halukan pa na ako tanong makita na ko, brother. Yung pa nila. Oh, grabe ko, muhatag. Muhatag yun ko. Wala na isuksok pa na ako. Bisan sa sinina na among pastor o na among pari. Di ba? Yung inana. Grabe ka masibuton. Naging garbo ang relihiyon. Ito yung atong itakil karon. Unsay kalahian nang gipasigarbo ang relihiyon sa gipasigarbo si Kristo. Mag-usa ba kaha ng duha? Basahan nato kung humanata kang Solomon, usapod kung sa Old Testament manggialamon. Naapoy usa ka tawo na manggialamon o may direct revelation gikan sa Ginoo. Sabi pa nga niya sa Galatia 11 sa 12, na wala siya ay nabatunan nga maayong balita na nagagikan og tawo. Apan siya direktang ginapadaygan sa Dios. So matag panulti niya, matag prinsipyo niya nagadiktar si Jesus Christ. Kinsa ning tawhana? Si Apostol Pablo o si Paul. Now, ang principle ni Paul ang atong hisgutan in terms of religion. Now, Filipos 3:4 ngadto sa 8. 3:4 ngadto sa 8. Amen. Ngani ako may pasikaranan ug pagsalig sa unod usab. Kung adunay laing tawo nga magadahom nga siya may pasikaranan sa pagsalig sa unod, ako labaw pa. Okay. Kaya itong panahon po, nagpapasigarbo ang mga Pariseo o iskriba sa ilang kaugalingon. I-general na ito mga Hudyo. Kasi gapugso nila pagpatuli ang mga hintil o mga wala sakop sa panimalay ni Jacob o Israel. Now, sa sobrang pagka-religious nila, ginadiscriminate nila ang mga hintil. Now, ito yung tubag, di ba? Kung may pasikaranan sila, labaw pa si Apostol Pablo. Sige. Gisirkunsisyonan ako sa ikawalong adlaw gikan sa akong pagkahimugso. Oh, grabe. Sa kaliwatan ako ni Israel sa banay ni Benjamin. Hebrehanon nga natawag mga Hebrehanon. Pure-blooded Hebrew. Bahin sa kasuguan, Pariseo. Bahin sa pagkamasibuton, magluluto sa iglesia. Bahin sa pagkamatarong nga pinasikad sa kasuguan, dili masaway. Ngani bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto,
kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Mm. Sapagkat tinuod ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labawong kabililhon sa pagkaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya napildihan ako sa tanang butang o kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo. Say dautan sa gibatonan ni Apostol Pablo. Ngano man giisip niya tanan nakapildihan. Maayong relihiyon unta ang iyang gibatonan, di ba? O ano? Sa moral, seremonyal, civic law. Natuman niya. Walay ikasaway, batok kaniya. Pero kung sa ingon niya, giisip niya kining tanan nakapildihan. Nahimo siyang napildi sa tanang butang. Dagan na maingon sa ato, panahon na nakabig kita, na maayo na ko daan, manghihatago na ko daan, makinampo na ko daan. Usahay ng ensayon kita na atong nabatunan mauna na. Dili ta mo tay Kristo mo invest na ingon ng Dios, anak ihatag ka nako ka ng imong kwarta. Pero usay magduha-duha kita kini na lang ana ako. Di ta kabalo once nakuhaon ng Ginoo mas doble pa ang ihatag. Kay kabalo ang Dios na hindi na enough sa atoa. Yes, hindi na wala niya gi kung magapakawalay bili ang ato mga kalisdanan sa matag adlaw. Wala niya gi kumaga wala gitagad ang mga butang na atong pagkinahanglan. Ang gusto ng Dios pamatud-an atong pagtuo diha kaniya. Kining tanan kaha fame, money, mga katigayunan, kaalam, edukasyon, unsa pa mga pwedeng ipahinambog sa tao ni ining kalibutan. Anda man nato isakripisyo para sa mas better, para sa the best na naa sa unahan. Usahay, ma-failure ta, wala na. Unsay kadaghanan na desisyon sa tao, mag-suicide. Kay giisip nila ang mga butang na ilang kinabuhi. Ang trabaho, mga Japanese, ilado na overworking kaayo. Halos makita ng uban nasod, grabe ang Japan ba, grabe ka progressive. Pero kung interviewin mo, kung sa ka-Japanese worker, kung sa ingon, kulang sila sa tulog, impyerno, ilang trabahuan. Grabe. Ito sa YouTube, mananaw mo. Mananaw ta, inanag yun ang ila. Okay? So, ang nahitabo, wala. Kawang lamang. Now, nadunggan na nato, duha ka tao sa Ginoo. Haring Solomon o si Apostol Pablo. Si Jesus Christ, ang ingon niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ingon pa niya sa Mateo 6, tira sa usa ka kapitulo, nasayod ang Dios na kini mga butang nga atong gipangagpas. Biste, unsa pa, ilimnon, kanang tirahan. Alam ng Dios na kinahanglan tana. Pero ang sabi ng Dios, huwag mo yang pukusan. So, ito pa. Matthew 10:39 o Mateo 10:39. Dayon ang usa palihog ko uklab pod sa Marcos 10:29-30. Okay, Mateo 10:39 o Marcos 10:29-30. Ang makakaplag sa iyang kinabuhi, kautangan hinuon niini. Amen. Parang magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kinako makakaplag ra niini. Okay. Di ba sabi ko, dagang mga butang giisip na life ng tao. Ang akong asawa siya na ang kinabuhi ko. Siya ang aking kalibutan. Kana akong girlfriend, di ko kayang mawawala sa aking buhay. Ikaw ang hulog ng langit sa aking buhay. Naku po, ginawan demonyo. Hulog ng langit. Oh, diba? Yan sinasabi na, parang hindi na, magulyang ta ba? Once mawala ka ng atong gipukusan, pila ka oras na atong babaran o oras, wala tayo pagtagad sa ubang butang, dayon pag nawala, saan na lang akong kinabuhi? Asa na akong mudagan na ini? Kung sa pa'y sunod, maayo pa, hindi na ako mabuhi. Wala na. Asa na yung kinabuhi? That's why ingon ni Jesus Christ, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Unang-unang punto, daghang dalan. Meron pa nga, di ba, Proverbio 14:12, anaay dalan nga daw matarong alang sa tao. Apan padulong sa kalaglagan. Daw matarong. Pero sa Dios, atubangan niya, di yun man nagsama ang dalan sa tao sa Dios. Isaiah 55:8 nga to sa 9. Kung unsa kalayo ang langit ug ang yuta, inana kalayo ang kaalam ug pamaagi ng Dios kanato. Di
gyud man nagsama. Gawas na lamang kung ang Dios amo diktar ka nato mo guide. Okay? So amping sa atong mga ginagastusan og kwarta, ginagastusan og oras, ginagastusan og kusog, naabatay tubo ni ana mga butanga. Nag-invest ba ta spiritual o sige invest lamang kita sa atong unod? Okay? So, kining tanan gipiyal ng Dios mapagagmay o dako. Sabi nga ang kasaligan sa gagmay, kasaligan sa dako. Amen. So, di na to, usay, di ta matagbaw. Kinaiya sa tao. Tanan tagi panalangin sa Dios. Amen. Pero nga nung di mapasalamaton ang tanan, kay mas liilion pa niya tan-awon niya ang panalangin sa uban. Imbis na pantay-pantay untang panalangin ng Dios base sa iyang gihaguan o sa iyang katakos. For example, kaming duha. Gihatagan ko kagwapo, gihatagan ko tiyag labaw kagwapo. Dawato na ako na. Sige. Karon ni ane. Di ko ma-appreciate na gwapo ko tungod kasi ko glantaw kaniya. Wa ko nakapasalamat sa naghatag kung kagwapo ka nako. Oh. 'Di ba? Okay, para mo lamang ko. Ito naman. Sabihin na nato gihatagan siya tambok. Mas labaw na tambok. Ang ihatag sa ako. Okay na. Pero ambot lang, kaibgan ba? Ilala. Uy, bisan on sa butang na lang, di ba? Nakuha na to yung point. Tungod kay mas daganan sa uban, nalimta na to pati palaki tagi panalanginan. Ang punto ni mga igsoon, hindi porkit pinalanginan ng uban, gikuhaan ang imong panalangin. Di ba? Ayaw kasi na. Sabi pa nga sa 2 Corinto 12, 9, God's grace is sufficient. Amen. Amen. Sufficient, di magkulang. Hindi pod mo sobra. Kaya ang tanang sobra, tao. Diba? So, usahay kay gusto nato sobra-sobra. Ang problema na nato, disorganize ang atong system. Usahay, di po ta kasaligan sa mga gipiyal ng Dios. Ang kinahanglan nato, una, nganong kayang ingon seek ye first the kingdom of God and His righteousness? Para naatay maayong sa labutan. Para mga mao kita, muatiman sa mga gipiyal ng Dios. Hindi kita usik-usikan. Diba? Dili kita ka ko na kanang walir na naigos ang kinabuhi na dati. Hindi panalanginan ko sa Ginoo, gusto ko sika, tagaan ko auto, na ko auto. Amen. Nako mga siganan pero gibawi na tanan kay anuman. Gipakita ra sa Ginoo unsa nang mga kamalian nga niya ba. Pero na-relate mo ako. Salamat Lord. At least nga nakamata ko. Hindi maway ko. Amen. Okay, so, sakto na. Nganong si Job, gipaagi pagsulay. Daghan na nagawali si Job, wala daw ng bagulbol, no? Kung basawan ni mo ang Job, ang book of Job, nagbagulbol yun siya. Di ba? Mawalay nagpadalag mga tigbadlong, naapay isa lamang ang matarong. Di ba? Ano sa nahitabo? Kaya pagkamatarong na nabatonan ni Job, di pagyud igo sa pagkamatarong nagikan sa Dios. Pero panahon nagidawat niya, bisan wala siya makapalagang sayop sa iyang kinabuhi, giingon niya, imong pagkamatarong mo Dios, sayop gyud ko, ikaw ang insakto. Pagka-admit niya na sa atubangan sa Dios, tanan nagikuha ng Ginoo, gibalik og pila ka balik. Maong ingon ka ganina, ang kawagtangan og kinabuhi alang kanako makakaplag. Pero ang mga nakakaplag, mga butang katigayunan, abi nila naa. Pero at the end of the time, wala. Now, is God selfish? No. Perfect. Hindi po selfish ang Diyos. Ang gusto ng Ginoo, hindi tayo ma-tolerate. Kaya sabi nga, di ba, dapat mahimutang good steward sa matag butang. Kining nasa kalibutan, di patakapiyalan unsa pa ka sa mga langit ng butang. Di ba? Wali pirmi ni pastor, unsa yung tulo ka levels ng tao? Tinawag, pinili, o kasaligan. Amen. Dili tanang tinawag pinili. Labaw na nang dili tanang pinili makasaligan ng Dios. So dapat diri sa tanang gipiyal ka nato pamilya, pera, trabaho, kanang pagtuo nato, kiniin ani kasaligan unta ta sa matag pamaagi. Now mahimok ha nato na kita lang no. 1:15 kung magpabilin kita sa puno sa paras na mo si Jesus Christ, mamunga kitag daghan. Kaya wala kiti arang mahimo kung wala ang tabang sa atong Ginoo. Okay? So sa hapit na pagtapos mga igsoon,
Di ba sa Hageo, kita na itong panghitabo sa Hageo, di ba Pastor? Iuna nila ang ilang mga kaugalingong panimalay before ang panimalay sa Diyos. Actually, hindi before. Wala yun. Wala pag yun. Wala yun. Wala niya na. Imbis na seek ye first, the kingdom of God, ang gingharian sa Diyos, itukod. Kung sa'yo nahitabo, iuna nila ilang mga sariling kapakanan. Kung sa'yo nahitabo, sa Hageo 1, mabasa na, bisan unsang tapok nila, pura gahoy pa ng Diyos ang panalangin, kakawala. Bisan unsang tapok nila, murag buslot, murag bulsa ba? Bisan unsang mong butang o sinsilyo, pagbaklay, asa na kwarta ko? Tungod kay, nakita ng Diyos na hindi sila worth it ni anong panahon. Now, tungod sa paghigugma ng Diyos, nakita niya imperfect kita. Na ako'y istorya, mahitungod sa tulo ka puno. Amot lang ko nakadungog na ang uban kaninyo ni ini istorya. May tulo ka puno, ibabaw sa bungtod. Pantay-pantay lang sila, gagmay pa sila noon. Now, nag-istorya sila. Unsi pangandoy nimo? Pangutana nila usa. Gusto ko, pag dako na ta, then putlon ta sa usa ka magtotroso, kanang tigano na, unsi tawag na anak noon? Maninsuray. Oh, kung sabihin nato yung anak kanang depende na Mga sa lagers. okay, lagers. Okay, kana. So, once na may lager na mo abot, og putlon sila, unsa gusto nimo? Gusto ko mahimong barko. O kung di man maigo na mahimo kong barko, kahit bangka na tsada kaayo, nasa ako amo sakay ang mga hari, prinsipe, mga elado sa kalibutan. Grabe pangandoy, gusto nyo maging famous. Sabi, sige, ikaw, unsa gusto nimo? Ako gusto ko, pagputlo na ta, mahimo akong treasure chest. Gusto ko, pagputlong ko, iporma kayo, butangan pa ako mga puthaw na bulawon. Gusto ko inaana, para sa ako igabutang ang mga bahandi na precious kaayo, mamahalin ba to, bulawan, silver, tanan, na mahunang-huna sa tao. Grabe, di pa talo, ang isa, ipangutana. Kung sa'yo gusto nimo, pabilin ako dire. Ika naman, para tinitingala ako ng mga tao. Tinatawag to humble pride. O, di ba? Abi na to, kaya nagpangubos, pero gusto gihapong taas. So, sa ato apa, ayaw niyang putlon siya. Okay. Now, lumipas ang mga panahon, ni abot ang mamamutol. Tulo ka mamamutol ng puno. Unang pinutol, yung pang-ayaw, magpaputol. Hilak siya. Ay, gano'n ako nga putol. Gikitawan siya ng duha ka puno. Kaya ang pangandoy niya, gusto magpabilin. So, wala na. Lumpag ang iyang pangandoy. Yung gusto niya, doon na siya sa buntod. Di ba may mga tao inana, di magpatandog. Ayaw niyo ko hilabtik, isakto akong pagkinabuhi. Simple pero okay ra. Di ba? Ayaw niyo kay apil sa inyong mga problema. Ayun lang ng tao. Now, sunod. Yung nangandoy na mahimong barko o bangkang tsada. So, nahitabo, iputol po, tanan sila. Ikuha ng tulo ka, magpuputol, balik sa ilang mga panimalay. Una ho na to yung gusto mahimong treasure chest. Lipay siya kay, ipakinis na, ipahamis, ichap-chap na, tas gipanday. Hinahinay na puro man na siya box, lipay siya. Kulang na lang og mga pangkolorete na anak, treasure chest na. Nihunong ang panday. Wala na siya gibalikan. Ang formal lang niya, wa may taklob. Open ra kayo siya na kahoy, nabutanganan. Subo siya. Ay, naunsa naman eh. Usahin na napunta ba? Meron tanggol na wala matiwas. Wala makomplete. Sakit sa atong buot. Kanang, meron tanggol na para sa ato labing maayo para kanato. Unsay nahitabo, nasubo siya, lumpag gihapon. Ikatulo, gusto mahimong tsadang barko o bangka. Ipurma na siya, tsada gihapon, ana. Pero unsay nahitabo, nahimong bangka lamang naigo lamang kay 13 ka tao. Sabi niya, 13 ka tao lang maigo sa kuha. Pagkabati pa na ako naong, di man gipintalan. Sa manioy, dahil doon pa siya giparada sa hugaw nga suba. Suko kayo siya, sa manioy. Anong, dito pa mo agi, mga hari, daghan na bagulbul, wala. Dismayado po. Wala. Tanang pangandoy nila, impas. Pero, merong nahitabo sa ilang kinabuhi. Kini, istorya lang, pero kapupulutan ng aral. Una, balik ta sa treasure chest. Wala na. Samot na siyang nalugmok ang iyang kinabuhi, gibutang siya sa sibsibanan. Diyan na, may mga hugaw sa karnero, hugaw sa mga, unsa ba na, baka, mga naadiray na mga hayop, naiti-itihan na siya.
Panahon ng, ingon pa sa ubang tigtugnaw daw, pero dili tigtugnaw na. Okay, panahon na kagab-ihon, naay usa ka babae nga hapit na mga anak. Binato minuto na lang. Okay, na walay magpasulod kaniya, sige siya panuktok, uban ang iyang bana. Walay magpasulod kanila, magpadayon nga tao. So niya ito sila sisibanan, ipanganak nila ang usa, o niya, ipanak niya ang usa ka bata, gingan lang Jesus. Diha sa kahon nakita nila, gibutangan og mga dayami, gibutang ang bata, bagong sila. Unsay pangandoy ni anak? Ang una, gustong butangan siya ng mga mamahalin na mga bato. Ulawan, pilak, mga treasures, kaya nga treasure chest eh. Now, kinsa ang gibutang kaniya? Si Jesus Christ. Antag iya sa tanang bahandi o bulawan. Labi ka maando. Labaw pa sa gipangandoy. Amen. Di ba? Basta may Jesus sa kinabuhi. Now, ikaduha. Bangka. Wala naman, subok na siya. Pero sa panahon, natingala siya, na ay nisakay kaniya na 12 ka buhok. Dayon, nisunod pa ang isa. Nakakita pa siya milagro na naanibaklay sa tubig. Ang pangandoy niya, gusto niya na makasakyan siya ng mga hari, mga labing iladong mga tao. Pero manisakay kaniya, hindi lang sa kalibutan karon na ilado, pati sa langit. Amen. Nakalahip ang ilang mga lingkuranan. Di ba? Mga apostolis, labaw sa tanan, si Jesus Christ. Labaw sa gipangandoy. Now, kining di magpatandog. Na gusto lang mo pondo sa ibabaw sa buntod. Unsay nahitabo kaniya? Simple lang, gibahin siya sa duha. Ipakinis. Dayon, ipagtandi. Ilansang, ahimong krus. O kahoy na lang para iwas kontrobersiya ta. Nahitabo panahon na tumano ni Jesus Christ ang iyang mission ni ining kalibutan. Ang iyang gialsa nga kahoy. Iyang gidala og diha pud gilansang si Jesus maunang kahoy. Kung sa pangandoy niya, gusto niya na tingalain siya na matagtao. Panahon gilansang si Jesus Christ gipatindog. Ibabaw sa buntod. Diha sa Golgota. Idagayday ang dugo ug ang tubig. Nigawas ang espiritu. Witness niya o gitingala siya sa daghang tao kay naa sa iya nakalansang ang hari sa tanang hari o Dios sa tanang Dios. Amen. Labaw sa tanang gipangandoy. Unsay punto niini? God is not selfish. Gusto lang ni Jesus Christ ang the best ka nato. Dili ka nang atong gipangandoy kasi kay hindi man na the best kay limited lang una-una sa tao. Mas saligan nato ang plano ng Dios. Usahay ma-disappoint kita, daghan ko giampo na wala gihatag sa Dios. Pero hinumdumi, mas daghan ang gihatag ng Dios na wala nato giampo. Amen. 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 Hallelujah. Pagkamaayo pulong sa Ginoo mga igsoon. Amen. It is not I, but it is Christ who lives in me. Amen. Ang atong identity, kung ibutang lamang nato, sama sa balay, nagitukod ibabaw sa balas. Once na moabot ang bagyo o ang linog, wala malumpag ra. Pero ingon pa ni Jesus, kung atong patukuranan ang ligon nga patukuranan maong bato, mao si Kristo sa atong kinabuhi. Bisan unsang unos amo agi, malipayon gihapon ta. Yes. Kay ang kalinaw na gikan sa Dios, dili sama sa kalinaw ni ining kalibutan. Moagi man ang kapitos, we're still happy. Not happy, joyful. Okay? Dahil bisan unsa pa moagi, may breakups man, may downfalls man, may mga malilimbong man, mga mini sa kalibutan, lokohin tayo. Pero nagpabilin ta kang Kristo. Sulbadan pa nga. So mga igsoon, ngayon ko kamo sa pagpamarong. Praise. Salamat sa Ginoo. Again ang atong pagtulunan, finding our identity in Christ. Hallelujah. Repentance, hindi nagpasabot na mag-repent ang tao is makasasala na talaga tayo. Sabi pa nga ng isang magkawali, repentance, ang another meaning niya is change in decision. Pag-uho na ito atong decision sa kinabuhi. Pag-uho na ito atong plano, atong diskarte. Pag-hinulsulta, matagpanahon. So, niniitak na ibutang nato ang atong mga hunang-hunang kasing-kasing sa presensya sa Diyos. Samtang mag-aawit kita o sa kaawit. Pag-uha. Hallelujah. Yes, Jesus. We need our hearts to stay tuned sa Ginoo. Hallelujah.
makaambit sa una-una. Yes, Jesus. Hallelujah. Ang kasing-kasing ko, ayuha sa kasakit, nangibati ko, buha ang mga patumo, muli sa pagigugma, sa pagkakanihan, ang kasing-kasing ko, ayuha sa kasakit, nagibati ko, buha ang mga pagmumuli, mulihi sa paghigugma, nasama ka nimo. Baguhagi no, yes Lord, kasama ka nimo. Ang kasing-kasing ko, himaya mo Kristo, mudan-an ka na ako. Musidrat ka, O Diyos, karunay sa kinabuhi ko. Yes, maabot ang mga downfalls, heartbreaks, maabot ang kapilihan sa kinabuhi sa mga utang, financial man, mabankrupt, madugmok man atong physical nga bahin, usahay ka ng mga pangandoy nato, di nato maabot. Yes. Ang panigsuon ko diha kang Kristo, sulayin ang paminaw ang pulong sa Dios. Siya karon nagatugtok sa atong kasing-kasing, gusto makikuban ka nato. Hallelujah. Glory unto God. Gusto niya na diktaran kita, i-guide kita. Yes, may free will ang tao, pero di nato gamito ng atong free will aron lamang mapaundayunan ang atong panghibog sa atong kinabuhi. Mapansundo nato ang plano ng Dios kanato. The will of God is perfect, holy, and acceptable. Mga igsoon, sabi pa nga sa Jeremiah 29:11, kaya ako nakabalo sa akong panghunahuna alang kaninyo. Dili alang sa kadautan, apan ang mga makaayong butang alang kanato magahatag o paglaom kanato. Mga igsoon, walay kay planong Dios sa makadaot kanato. Balik sa Ginoo. So siya ang atong kasing-kasing sa makausap pa, awit para sa Dios. Hallelujah. Yes, Jesus. Niya kami, O Diyos. Yes, Jesus. Ania ang kasing-kasing mo, ayuha sa kasakit, nagibati ko, buha ang mga pagmo, muli sa pagigugma, nasama ka nimo. Baguhangin, oh, yes, Jesus, sama ka nimo. Ang kasing-kasing ko, himaya mo Kristo, mudan ang kanako. Hallelujah.
Salamat o Dios, inimtak na sa imong pagpakituyog kanamo. Salamat sa paghatag in mga pulong. Mahimong among mga tubanan o Dios, aron kami makaadto sa imong isaad kanamo. Ging harian spiritual, ug bisan pang among ginapaabot na bagong langit ug yuta. Ginoo, moagi man kami daghang kapakyasan, daghang kapildihan, mapakyas man gayud kami sa daghang pamaagi. Apan salamat sa grasya na imong gihatag kanamo. Aron maapa kami higo nga panahon. Aron makahinulsol ug makasubay sa insaktong dalan na naadiha kanimo. Salamat sa presensya sa akong mga kaigsuonan. Bisan pa kang Pastor Dan de la Sir na nania karon, bisan pa sa tiga hintong dani ining panimalay na among nga gipasilungan ning takna sa kahaponon. Salamat sa panalangin sa kalinaw. Salamat sa panalangin sa kaalam ug kahibalo. Salamat sa espiritu na matinawaton o Dios na niya karon uban sa pagpaminaw pagpatalinhog sa imong pulong. Hinaot o Ginoo na ikaw ang magapanguna sa among kinabuhi. O bisan pa o Dios sa matag plano namo, hinaot ikaw ang magpalikon ni ini o kung kini labag sa imong kalooban, Lord, pakiusap o Dios o ibutang sa among kasing-kasing ang makaayo kanamo. Sumala sa imong pamuna-una, sumala sa imong maayong plano kanamo. Dalay ko ng imong ngalan, wala ka mapakyas ni masayo. Apan salamat na imo kaming gidawat o gigugma o bisan hangtod karon Ginoo. Kami nagasaad sa among pagpangalaga diha kanimo. Yes, dili kanunay madasigon apan alahutayon o mapadayon ng Ginoo. Kay ikaw ang among puso, ikaw ang among kalikod, ikaw ang among Dios o Amahan. Dalaygon ka Ginoong Jesucristo, sa ngalan sa among pastor Ding Dapita, ug labaw na sa imong ngalan, among Dios ug manluluwas Ginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Palakpak. Ug atong tawgon, atong pastor,